Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idinadawit sina Congressman Pulong Duterte, Second Gentleman Attorney Mans Carpio at Michael Yang sa 6.8 billion pesos na shabu shipment noong 2018. Isiniwalat yan sa kamera ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na nakatanggap din daw ng mga banta sa kanyang buhay dahil sa kaalaman niyang ito. Sabi pa ni Guban, may pinapadawit din daw sa kanya na isang politiko pero tinanggihan niya ito kaya siya nakulong. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Yan daw ang ibinanta sa dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban para manahimik sa kanyang nalalaman sa nasabat na shipment ng shabu noong 2018. Ito yung 6.8 billion pesos na shabu na naipuslit sa bansa sa loob ng ilang magnetic lifters. Ang sabi ni Guban, base raw sa mga intelligence report na kanilang nakalap, ang mga tunay na may-ari ng shipment ay sina Congressman at Presidential son, Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, at dating Presidential Advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang. Pero nang imbestigahan noon ng Kamara at Senado ang issue, katakot-takot na panggigipit at pagbabanta ang kanyang dinanas, di lang para sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang anak. Alam namin kung nasaan yung anak mo, sa Makati. Madali kidnapin yan. Kaya nang humarap na raw siya sa pagdinig, ibang tao ang kanyang itinuro. For fear that my son and other members of my family will be killed, including myself, I testified during the hearing on October 30, 2018, and instead of naming Pulong Duterte, Mans Carpio and Michael Yang as the owners of the shipment, based on the intelligence reports we gathered, I pointed to Colonel Acerto as the one who has knowledge that the shipment consigned to Bicabatri contains illegal drugs. Sabi pa ni Guban, ang ipinadadawit sa kanya ay isang politiko, pero tumanggi siya, kaya siya raw ang nabilanggo. Ano po ang partikular na batas ang ibabayolate ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng First Family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan, yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-senator Trillanes. Sa huli, si Guban ang naipit, nakasuhan at nakulong. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bucor, nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon si Congressman Duterte at si Attorney Carpio. Ang abogado naman niyang na si Attorney Raymond Fortun, sinabing wala pa siyang natatanggap na reaksyon mula rito. Sabi naman ni Nooy DENR Undersecretary Benny Antiporda, mga kasinungalingan ang sinasabi ni Guban na hindi raw niya kakilala. Hindi rin daw niya personal na kakilala sina Yang, Carpio at Congressman Duterte. Mula rito sa Bacolor, Pampanga, para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayon kay Congressman Paulo Pulong Duterte, wala raw kredibilidad si Guban at wala raw basihan ang kanyang mga sinabi. Hindi raw sila magkakilala ni Guban at wala silang anumang transaksyon o ugnayan. Kaya wala raw dahilan para siya'y pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ng mababatas. Dinipensa ni Attorney Raymond Fortun ang kanyang kliyente na si Michael Yang sa pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Tinawag ni Fortun na hearsay o sabi-sabi lang ang pagbanggit ni Guban kay Yang. Taliwas din daw ang mga sinabi ni Guban ngayon kumpara sa sinumpaan niya noong salaysay. Panghuli, iginit ni Fortun na hindi kasama sa anumang shipping document ang pangalan ni Yang at hindi rin daw siya consignee, kaya hindi siya ang may-ari ng kinukwestyong kargamento.